Masayang araw, mga ka-PL. Sa palagay ko lang sinugod siguro ng napakaraming DDS ang Facebook page ng Armed Forces of the Philippines. At baka napakarami nilang nabasang comment, mga kababayan, na masakit po para sa kanila. Kaya ngayon, nagdesisyon po ang AFP. Naglabas po sila ng statements na i-disable daw po muna nila pansamantala ang ilang features ng kanilang Facebook page, katulad na lamang po, mga kababayan, ng comment section. O ano ibig sabihin yan? Eh di baka nasaktan nga sa napakaraming comment na tila nawawala na po yata ng respeto sa kanila ang ating mga kababayan. O eto po, basahin ko, mga ka-PL, at doon pa pala sa statements na inilabas po ng AFP, abay, tinawag ho nila, mga kababayan, na trolls di umano. Itong mga nag-comment ng masasakit sa kanila. Ako hindi ko naman nabasa, no? Eh dito po sa inilabas nilang statements, meron di umanong troll farm. Eh pagkakaalam ko, maraming trolls. Singag-ngag eh. O di umano, bayaran pa nga daw ni Kokak, mga kababayan. Abay, papayag kayo niyan, mga DDS. Papayag ba tayo nito na tawagin tayong trolls? O eto, basahin ko po mula po sa post ni Tito Jason sa ang sabi, mukhang naboboryong na ang mga nagsisipagtapos sa Philippine Military Academy o PMA sa mga nangyayari sa ating bansa. At bakit nga naman hindi? Ay, bakit nga naman hindi? Kayo ba naman putaktihin ng napakarami ng masasakit na comment? Mabuburyong talaga kayo? O kaya ayan, nagdesisyon, teka, marami na sila. Disable muna natin yung ating comment section at nakakababa ito ng moral. O ito pa, siya nga pala, bakit isinara ang comment section ng Facebook account at page ng AFP? Nakakabingi na ba ang mga reklamo mula sa mga taxpayers na nagpapasahod sa ating mga general, koronel at iba pang opisyal ng sandatahan? Nagtatanong lang si Tito J, hindi siya nagpaparatang. Di ba nga tinawag nilang trolls etong mga nagko-comment ng masakit laban sa kanila? Paano naman itong si retired Brigadier General Orlando E. De Leon? Tinawag na coward. Si Browner, troll din ba ito? Ito po ang sabi naman ni retired Brigadier General Orlando E. De Leon. Basahin po natin. I am officially calling General Romeo Browner a coward. Tindi nun, mga kababayan. Coward! Browner. Tinawag kang coward. Who throws his soldier and subordinates under the bus just to save his neck. Ayan. Sa baga, madaling salita, mga kababayan, mas pinahahalagahan yata nitong mamang ito, ang kanyang pansariling interes. Di ba? Tuloy. Mr. Browner, you don't deserve your designation as Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Bakit, Sir Orlando? Wala bang young balls? Walang prinsipyo? At higit sa lahat,
Duwag? Ha? Nagtatanong lang po, ha? Hindi po nagpaparatang. O, ito pa. In fact, you don't deserve the respect of the whole soldiery. Narinig mo yon, Browner? Ha? Hindi ka di umano karapat dapat na respetuhin o ng buong kasundaluhan. Aray ko. Masakit pa sa sampal ng kabayo yung Browner. Ito pa. To, no wonder that you avoided hazardous duty all your life because you lack the wherewithal to lead, much less to uphold the moral of your troops. You are nothing but licking 4-star disgrace. Dagdag. Read the letter below and burn. Ano kaya yung letter na yun? Hindi ko manabasa yun, mga kababayan. Pero maliwanag ho dito sa inilabas po na pahayag ni retired Brigadier General. Napakasakit po ito. Pakinggan para kay Browner, mga kababayan. Mantakin ho ninyo. Tinawag po na coward. Ha? Pinakamataas sa kasundaluhan, mga kababayan, pero tila meron pong iniingatan na hindi natin alam. O, ito na po, mga kababayan, ang mismong inilabas na pahayag ng AFP. Ako'y nasaktan po dito sa sinabi nila na tinawag po tayo na trolls. Tende, ano? Kayo, papayag kayo yan? Mga kapwa ko DDS na tawagin tayong trolls? Kapag ka kasi trolls, bayaran yan, mga kababayan, ng 5, ng napakaliit na halaga lang. Wala tayong bayad. Organiko, ang supporter ng mga Duterte. Wala ako nakikitang nagkaroon ng bayaran. Grabe kayo magparatang sa amin. Marami akong alam na trolls. Gusto niyo malaman? Doon na kaya ako dati nanggaling. Pero, doon sa pinanggalingan ko, hindi rin ako tumanggap ng bayad. Kasi, ang agenda nila ron, sirain yung mga Duterte. Nung nalaman ko yun, withdraw ako. Umalis ako. Ito na ho. We are, ito na, temporarily disabling features on our official Facebook page to deny trolls, kita nyo na, a platform for their suspicious activities. Troll farms are a menace to society and we choose not to empower inauthentic actors in their coordinate attempt to spread disinformation and malinformation. Ito pa. We understand that legitimate followers will be affected by this temporarily move. Yung mga followers nyo dyan, mga DDS yan. Maapektuhan talaga sila kasi hindi na sila makapag-comment ng masakit. We extend our sincere apologies for inconvenience and ask for your patience. We hope for your continued understanding and support. Statements, releases, and information on our activities will continue to be posted on our official channels and legitimate media organizations tulad po ng mga bayarang media. We call on everyone to report malicious activities online and receive information from reputable resource only. Ayan, mga kababayan, ang inilabas na
pahayag ng Armed Forces of the Philippines. Pero mga kababayan, kung magbabasa po kayo ng comment dito po sa binasa ko, abay matindi po ang naging comment ng ating mga kababayan na mga kapwa ho natin DDS. Siguro naman karapatan ng bawat isa na maglabas ng kanilang hinanaing. Huwag nyo naman po sanang busalan ang ating mga kababayan na yan na lamang ang kanilang nakikitang paraan para kahit papaano maipagtanggol itong mga Duterte na kasalukuyang inaapi sa gobyerno ni Bangag. Yan na lang nasa inyo naman ang kapangyarihan. Yan na lang naman ang tanging karapatan ng taong bayan, ng mga taxpayers na isa sa mga nagpapalamon sa inyo. Yan po ang katotohanan. Huwag nyo naman po salang tawagin na trolls. Katingin ko yung mga organiko po lahat ang DDS. Tulad na lamang na napakaraming taong pumupunta sa EDSA Shrine. Yun nga lang, hindi lang natitipon kasi may paparating. At yung iba naman, siyempre, kinakailangan maghanap buhay, umuwi muna pansamantala sa bahay, magpahinga, dahil doon hindi nakakatulog na maayos, tapos bumabalik. Pero kung naiipon lahat yan, kasama na yung mga nasa social media, baka nasa mga 300,000 katao na yan. Ngayon kasi, nasa social media na karamihan. Imbes na pumunta doon sa EDSA, sa social media na lang, magbase na lang tayo sa social media. Kaya, AFP, wag po kayong magsara ng inyong comment section. Malalaman nyo po sa pamamagitan pa lamang ng mga comment kung kanino pumapanig ang mga taong nakasubaybay sa inyong pahina. Maikukumpara ninyo kung gaano karami ang sumusubaybay o taga-suporta yan ng Marcos at ng Duterte. Nang sa ganun, malaman ninyo kung para kanino talaga kayo. Para ba sa taong bayan o para sa iisang politiko lang? Yan. Okay? Agad dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.